Lahat tayo nakaranas ng makipagtaguan at makipaghabulan sa matabang butcher na ito. Takot at kaba ang tanging baon natin tuwing papasok sa kanyang teritoryo. Pero naisip mo na ba kung bakit siya naging ganito karahas? Sa likod ng magulong butcher shop ni Mr. Meat, may isang karumal-dumal na pangyayari ang naganap dito. Sa videong to, aalamin natin ang buong kwento ng Mr. Meat mula chapter 1 hanggang chapter 2. At ano nga ba ang sekretong tinatago niya sa likod ng kanyang mga karne? Bago tayo magsimula, make sure to like and subscribe. Lahat ay nagsimula noong high school pa lamang si Jeffrey Metene na mas kilala bilang Mr. Meat. Dahil sa mga eksperimento na ginawa sa kanya ni Sister Madeline, nagkaroon siya ng matinding addiction sa karne. Dito siya natutong pumatay at nahilig sa laman ng tao. Makalipas ang maraming taon, isa na siyang adult at ngayon unti-unting nasira ang kanyang relasyon sa kanyang asawa na si Susan dahil umano sa pagtataksil nito. Dahil sa lungkot at galit na idinulot nito, lalo niyang itinuon ang kanyang pansin sa paggawa ng perpektong karne. Hanggang sa maging mas obsessed siya dito. Nakaimbento siya ng isang katakot-takot na serum sa tulong ng scientist na may kurap na isipan na kayang baguhin ang DNA ng tao. Ginagawa silang kalahating baboy at kalahating tao bago ito katayin at ibenta. Dahil sa tuluyang pagkasira ng kanyang isipan, ginamit niya ang serum na ito sa kanyang sariling anak na si Rebecca at ikinulong ito sa isang maruming selda. Dahil dito, nagbago ang kanyang anak. Nag-iitong baboy na may mukha ng tao. Kalaunan, nag-hire si Jeffrey ng isang babaeng empleyado na si Amelia Clark. Ngunit nang madiskubre ni Amelia ang kanyang mga kababalaghan, agad niya itong ikinulong upang hindi mabunyag ang kanyang lihim. Meron ding tape na nirecord si Rebecca tungkol sa mga kanyang natuklasan. Maririnig din siya dito na humihingi ng tulong. Narito ang ilang bahagi ng tape. My name is Amelia Clark. I am 28 years old and I joined Mr. Meat Company as an intern. Before they accepted me, I had to sign piles of papers, non-disclosure forms, corporate secrets, things I barely understood. It all felt so official, so promising. Everyone said his meat was the finest in town, and they were right. It reeked of rot and chemicals. Nothing looked like a company. It looked like a morgue. Screamed until my voice broke. The red liquid, the red soup, it changes people. I transform other humans and turn them into pigs. Still locked inside. Please, help me. At dito magsisimula ang role mo bilang isang investigator na nagngangalang Anthony. Base sa mga natuklasan mo, may isang taong nakakulong sa loob ng bahay at kailangan mo siyang iligtas bago pa mahuli ang lahat o bago pa siya maging karning binebenta ni Mr. Meat. At meron ka lamang 5 oras upang mailigtas si Amelia Clark. Pagpasok mo sa bahay ni Mr. Meat, makikita mo ang mga ebidensya ng kanyang mga kademonyuhan. Ang mga parte ng katawan ng tao, mga transformation chambers, mga kulungan at marami pang iba. At ang nagpapahirap sa iyo dito ay ang walang tigil na paghabol sa iyo ni Mr. Meat habang pilit mong hinahanap ang paraan upang mapalaya si Amelia. At kahit barilin mo siya, hindi siya namamatay. Tumatayo lamang siya mula sa pagkakatumba at muli ka ulit hahabulin na nagpapatunay na hindi siya normal na tao. Matutuklasan mo rin dito ang masamang ginawa niya sa kanyang anak na si Rebecca. At sa kagustuhan mong makatulong, tumawag ka sa isang scientist na si Mr. White na siya ding tumulong kay Mr. Meat ngunit nag-guilty siya at nagbago upang subukang maibalik siya sa dati niyang anyo. Sa kabutihang palad, gumana ang pinainom niya sa kanyang gamot at nanumbalik siya sa dati. Makikita mo rin si Pig 13 na pinaniniwalaang si Frank na naging kabit ng kanyang asawa na si Susan na ginawang alagang tagapagbantay ni Mr. Meat sa kanyang bahay. Agresibo ito at kayang-kaya manakmal ng isang adult. Dahil sa mga nakita mo, nagbago ang iyong layunin. Hindi mo na lamang gustong iligtas si Amelia, gusto mo na ring mapanagot si Mr. Meat sa lahat ng kanyang mga ginawang kadiliman. Kaya bago ka tuluyang umalis kasama si Amelia,
Kumuha ka muna ng mga ebidensya upang mai-report ito sa mga pulis. Sa wakas, dumating ang mga pulis sa kanyang bahay at tuluyang nahuli si Mr. Meat. Dito, napatunayang na may sala siya at kung gaano karami na ang kanyang nabiktima. Dahil sa tindi ng kanyang mga krimen, siya ay nahatulan ng kamatayan. Sa huli, napunta na sa pangangalaga ng kanyang nanay si Rebecca. Ilang taon din siyang nakulong bago dumating ang araw ng kanyang execution. At sa araw na iyon, naroon ang kanyang mga anak na sina Rebecca at Michelle na kanyang bunso. Pati ang kanyang dating asawa na si Susan at ikaw bilang investigator na si Anthony. Pero ang hindi nila alam, may kasabwat pala si Mr. Meat sa loob ng high security prison na ito na tinatawag na Nebraska State Prison. Ito ay si Terry Martinez, isang kurap na gwardya at debotong tagasunod ni Jeffrey. Pinaghanda niya ang mga naroon ng inumin na tinatawag na Bloody Mary na ipinakitang parang simpleng tomato juice lamang upang mapakalma sila bago isagawa ang execution. Lingid sa kaalaman ng lahat, may halo na pala itong serum o red potion ni Mr. Meat. Nang dumating ang oras ng execution at handa na ang lahat, sinabotahe ni Terry ang electric chair. Sa halip na patayin nito si Mr. Meat, in-overload nito ang system na nagbigay ng pagkakataon upang makatakas siya at sa loob lamang ng ilang sandali, ang mga taong nanunood ay naging humanoid pigs. At dahil sa gamot na binigay ni Mr. White sa kanya ilang taon na ang nakakaraan, nagkaroon siya ng immunity dito. Siya lang ang hindi naapektuhan nito. Kaya siya lamang ang nagawang makatakas. Ngayon nasa kanyang mga kamay na ang responsibilidad upang iligtas silang lahat. Ngunit mas lumala pa ang sitwasyon. Lahat din pala ng mga staff sa loob ng kulungan ay naging mga baboy din. Kaya tuluyan nang nakontrol ni Mr. Meat ang buong pasilidad. Sa pagkakataong ito, 3 na ang naghahunting sa iyo. Si Pig 13, si Terry Martinez at ang bagong anyo ni Jeffrey Metheny. At kapag nahuli ka nila, si Mr. Meat mismo ang magpaparusa sa iyo sa iba't ibang mararahas at nakakatakot na paraan. Kahit pa na sarili niyang anak si Rebecca, habang patuloy kang nagtatago sa kanila para mabuhay, iniikot mo din ang buong kulungan para maghanap ng paraan upang makatakas at makahanap ng lunas upang maibalik sa dati ang mga taong mahalaga sa iyo. Sa kabutihang palad, nakita mo si Mr. White na ngayon na nasa anyong baboy na rin. Ngunit nagagawa pa rin nitong makapagsalita. Doon, humingi siya ng tulong sa iyo. Simula noon, magkasama ninyong hinanap ang pinagmulan ng Bloody Mary upang ma-reverse ang epekto nito at makagawa ng antidote. Sa loob, isinulat ni Mr. White ang mga kailangang ingredients, iba't ibang chemicals at syringe na kinakailangan para sa paggawa ng gamot. At ikaw naman ang naghanap sa loob ng infected na kulungan ng mga ito. Pagkatapos mong makuha ang lahat ng kailangan, agad mo itong ibinigay kay Mr. White. Dito niya sinimulang ihalo ang mga sangkap sa Bloody Mary juice at inilagay ito sa isang syringe. Kasabay nito, agad mong isa-isang hinanap ang iyong kapatid, ang iyong ina at si Anthony at ininjektan sila ng serum na unti-unting nagbalik sa kanila sa dati nilang anyo. Nakita mo rin ang pulis na umaresto kay Mr. Meat na nagtatago sa isang silid. Inutusan kanyang tumawag ng helicopter at hanapin ang kanyang sombrero. Nagtaka si Rebecca kung bakit mahalaga ang sombrero. Ngunit nang mahanap mo ito at maiabot sa pulis, agad niya itong sinuot at sa isang iglap, tila nagkaroon siya ng kakaibang lakas na para bang tinawag ka ng jowa mo kasi mag-isa lang siya sa bahay, de joke lang. Bigla siyang kumaripas palabas at nabuhat ang harang sa pintuan na naging daan upang makalabas kayo. Kasabay nito, unti-unti nang umepekto ang antidote sa mga taong na-injectan mo. At hindi nagtagal, dumating ang helicopter upang i-rescue kayong lahat mula sa kulungan. Sa huli, naligtas ninyo ang isa't isa at napatunayan na minsan, mas maaasahan pa ang hindi mo kadugo kaysa sa sarili mong pamilya. Isang masayang pagtatapos o yun ang akala ninyo. Dahil si Mr. Meat ay buhay pa rin, naiwan sa loob ng gusali at posibleng maghasik muli ng lagim sa mga susunod na kabanata. At isang tanong ang nananatili, kung si Pig 13 o si Frank ang sinasabing naging kalaguyo ng kanyang asawa, bakit tila ginawa niya itong alaga at hindi tuluyang kinatay? Ano sa tingin ninyo?